Good morning everyone. Good morning ma'am. I am Jermeline P. Solis and today I am going to discuss to you the topic about Islam. What is Islam? Islam is a natural way of life that encourages one to give due attention to their relationship with God and His creation. Islam teaches that it is through the doing of good deeds and seeking the pleasure of God that souls find true happiness and peace. It is in this context that the word Islam derives from the word salam or peace. So, ang ibig sabihin ng Islam, ito ay nagmula sa salitang ugat na Arabic na ang ibig sabihin ay salam or kapayapaan. Next is the origin of Islam religion. Origin and core beliefs of Islam. Islam is a monotheistic religion originated in the Middle East in the 7th century CE. It means surrender or submission, reflecting to the core principle and surrendering to Allah's will, founded in the teachings of Prophet Muhammad as revealed in the Quran. Islam emphasizes the oneness of Allah without partners and equal. So, ang ibig sabihin ng Islam, ito ay ang paniniwala sa nag-iisang Diyos or Allah. Na ang kahulugan ng Islam ay ang pagsuko, pagtalima, at pagsamba sa nag-iisang Diyos or yun ang sinasabi nilang si Allah or ang submission to the will of God. Life. Muslim prays to Allah 5 times daily and revere sacred sites like Mecca, Medina, and Jerusalem. Mosques are central to the worship and learning, and there is no strict separation between religious and secular life in Islam. Ang Muslim, ito ay ang mga taong sumusunod sa Islam. Ang isang tao hindi matatawag na Muslim kapag sila ay hindi naniniwala sa isang Diyos or Allah. Ang Muslim ay nananalangin ng 5 beses sa isang araw at pumupunta sa mga sagradong lugar katulad ng Mecca, Medina at Jerusalem. Ang kanilang pangunahing sambahan or doon sila natututo ay ang tinatawag na mosque. And practices of Islam. Islam has diverse branches, primarily the Sunni and Shia, each with distinct approaches to religious authority. Despite differences, all Muslims adhere to the 5 pillars of Islam: the profession of faith, ritual prayer, zakat or charity, fasting, and hajj or pilgrimage to Mecca. So, ang Islam pala ay mayroong 2 sangay. Ito ay ang Sunni at ang Shia. Ang Shia na mga Muslim ay sumusunod sa tradisyon na pamumuno na ipinasa sa pamamagitan ng mga kasamahan or sahaba ni Propeta Muhammad. Naniniwala sila na ang pamumuno ay dapat ibase sa kapasidad at konsensus ng komunidad. Samantalang ang Shia naman ng mga Muslim ay naniniwala na si Ali ibn Abi Talib ang pinsan at magulang ni Propeta Muhammad at ang kanyang mga inapo ay ang tanging lehitimong mga tagapagmana at pamumuno sa umma or pamayanang Muslim. Ngunit sa kabila ng mga pagkakaibang ito, ang Sunni at ang Shia ay parehong nagbabahagi ng mga pangunahing paniniwala ng Islam, kabilang ang paniniwala sa isang Diyos or Allah at ang Quran bilang banal na aklat. Muslim na Sunni at Shia ay parehong naniniwala in the 5 pillars of Islam. Number 1 is profession of faith or ang patutuo ng pananampalataya na
Ang ibig sabihin ay walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kaniyang propeta. Number 2 ay ang panalangin or 5 panalangin dapat ang sinasagawa or isasagawa araw-araw. Number 3 ay ang pagbibigay. Nararapat na magbigay ang isang tao sa mga nangangailangan na parang ang lahat ay nanggagaling kay Allah. Number 4, ang pag-aayuno. Maliban sa paminsan-minsang pag-aayuno, ang lahat ng Muslim ay dapat mag-ayuno sa panahon ng Ramadan or ang kasiyam ng buwan sa kalendaryo ng Islam. Number 5, Hajj. Ang paglalakbay sa Mecca or Makkah ay dapat na isakatuparan ng isang Muslim nang minsan sa kanyang buong buhay or isinasagawa tuwing ika-12 buwan ng kalendaryo ng Islam. Islam has 2 sacred texts. Number 1, Quran. The Quran, meaning recitation, is Muslims' sacred text, considered the flawless word of Allah revealed to Muhammad. It offers comprehensive life guidance and it treated with utmost respect. So, ang Quran, i-compare natin siya sa Catholic, ito ay yung Holy Bible, na ang Quran para sa Muslim ay itinuturing na salita ng Diyos na ipinahayag kay Propeta Muhammad. Number 2 is Hadith. The Hadith, meaning narrative or report, records the word and deeds of Muhammad and his close circle. It is a crucial source of Islamic doctrine, law, and practices, though not regarded as the direct word of God like the Quran. Ang ibig sabihin, ang hadith ay ang tala ng mga salita, gawa at pag-aproba ni Propeta Muhammad. Ang pagkakaiba ng Quran at ng hadith ay ang Quran ay direktang salita ng Diyos, samantalang ang hadith ay ang mga ulat tungkol sa buhay at turo ni Propeta Muhammad. Hanggang dito na lang ang aking report at maraming salamat. And that's the end of my topic. Thank you for listening. Thank you, ma'am. The God of Islam. The God of Islam, the doctrine about God in Quran, is rigorously monotheistic. God is one and unique. He has no partner and no equal. Trinitarianism. The Christian believe that God is three persons in one substance and vigorously repudiated. Allah, the only God. Muslims believe that there are no intermediaries between God and the creation, that both into being by His sheer command. Although His presence is believed to be in everywhere, He is not incarnated in anything. He is the sole creator and sustainer of the universe, wherein every creator bears witness to His unity and lordship. However, He is also just and merciful. His justice ensures order in His creation, in which nothing is believed to be out of place, and His mercy is unbounded and encompasses everything. His creating and ordering the universe is viewed as the act of prime mercy, for which all things sing His glories. The God of the Quran describes as majestic and sovereign is also a personal God. He is viewed as being nearer to one than one's jugular vein, and whenever a person in need or distress calls Him, He responds. Above all, He is God, the God of guidance, and shows everything, particularly humanity, the right way, the straight path. Meaning of Islam. Islam means to submit freely to the commandments and will of the one and only God, Allah. This submission should come from within. From some belief
and conviction to Allah. With, with no doubt, it should also come from love, trust, and affection. Allah is not a personal God for Muslims, but Allah is the creator of all creators, including humanity. The Prophet Muhammad, peace on him, messenger of Allah, the Prophet Muhammad received the word of Allah, revelation, through the Archangel Gabriel, the Holy Spirit. This revelation comprises the religion of Islam. The Quran is the authentic collection of this revelation recorded in book form. It is the exact and unchanged word of Allah to all humanity. Muslims is any male or female persons who believes in Allah and the Prophet Muhammad is the messenger who testifies to that belief to witness announcing his or her acceptance of Islam as her religion. Muslims should not be confused with Arab. Muslim is a person who follows the religion of Islam and she or he can be in a race. Arab refers to a race of people. An Arab can choose to be of any religion or belief system, be it Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, atheism, or any faith. Arabs make up less than 18% of the Muslim population of the world today, which is estimated to be over one-fifth of the world population or more than a billion people. Islam is a simple, practical religion. It has established clear and easily understandable beliefs and laws that only followers or students of the religion can easily understand. Islam affirms beliefs in a decent civilized society. Islam also does not demand impossible godness of its followers, but it recognizes that all human beings make mistakes and sins. No one accepts Islam preaches peace, mercy, justice, tolerance, equality, love, truth, forgiveness, patience, morality, sincerity, and righteousness. Islam is the religion that preaches the honest of God, the honest of humanity, the honest of message. Basic beliefs in Islam. In Islam, to believe in Allah is not only the belief in Allah's existence, but also to believe in all Allah's attributions to worship Allah alone and to obey all Allah's commands. Tawhid includes the oneness of lordship, the oneness of worship, and the oneness names and attributes. Oneness of leadership, to believe that Allah is the only creator, provider, and the commander. Oneness of Allah's name and attributes, to believe that Allah is perfect, His name and attributes are perfect according to what Allah tells us about Himself and the Quran, believing those names and attributes in their perfection belong only to Allah. People are not to be judged on factors that they had no choice over, such as gender, color, size, race, health, and etc. Islam preaches that human diversity is a sign of the richness of Allah's mercy and the beauty of His creation. Prophet Muhammad said, "Surely Allah does not look at your face or your bodies, but looks at your hearts and your deeds." In Islam, there are no priests, priesthood, or holy men, and no one has special access to sacraments. There are, however, scholars who are knowledgeable of Islam, and their duty is to explain Islam to others truthfully. They are just advisors. Islam teaches people to be moderate in their life. Muslims should not give up totally this life for the hereafter, nor give up the work for hereafter to live for the life only. Oneness of the message. Muslims believe that Allah sent messages to each nation, brought out the history of humankind. Messengers come with the same message to worship the one supreme God and to obey His commands. The innocence of humanity at birth
Muslims believe that people are born free of any sins and bear no responsibility for other faults and sins. It is only after they reach the age of puberty and they knowingly commit sins that they will be held responsible for their actions. And in this life and the hereafter, there is no original sins in Islam. Muslims believe that both Adam and Eve were equally tempted, both sinned, and were both responsible for disobeying Allah. Both were remorseful and repented, and all forgive both of them. Muslims believe that no soul is responsible for the sins and faults of others, even if they are their parents, children's wives, or husbands. Muslims believe that forgiveness is always available through repentance. Muslims pray for repentance directly to Allah without any intermediary. Salvation is Islam only. Through belief and practice, both go together side by side to be granted salvation. That's all, ma'am. Thank you. The pillars of faith in Islam, or ang mga haligi ng pananampalataya sa Islam. Arkan al-Iman ay ang mga pangunahing paniniwala na dapat taglayin ng isang Muslim upang maituring na isang tunay na mananampalataya. Ang mga haliging ito ay ang pundasyon ng pananampalataya ng isang Muslim at itinuturing na mahalaga para sa kaligtasan. Ang pillars of faith sa Islam ay may 6 na haligi ng pananampalataya sa Islam. Ang mga sumusunod ay paniniwala sa Allah or Tauhid, paniniwala sa kaisahan ng Diyos, ang lumikha, ang tagapagtaguyod at ang soberanong tagapagbigay ng batas, paniniwala sa mga anghel, malakot, paniniwala sa pag-iiral at papel ng mga anghel sa sansinukob kabilang ang mga anghel Gabriel, Jibril na nagpapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad. Paniwala sa mga aklat, kitab, paniwala sa pagkapahayagan ng Quran, Torah, Ebanghelyo at iba pang mga banal na aklat na ipinadala ng Diyos upang gabayan ang sangkatauhan. Paniniwala sa mga propeta o nabiyon, ang paniniwala sa pagkapropeta ng lahat ng mga sugo ng Diyos kasama sina Adan, Moises, Abraham, Jesus at Muhammad. Paniniwala sa araw ng paghukom, Kiyama. Ang paniniwala sa araw ng paghukom kung kailan lahat ng tao ay manlagot sa kanilang mga aksyon at gagantimpalaan o parusahan ng naaayon. Paniniwala sa predestinasyon o Qadar. Paniniwala itinakda ng mga Diyos ang takbo ng pangyayari kabilang ang kapalaran ng bawat individual at walang mangyayari ng hindi niya malalaman at kalooban niya. Ang 6 na haligi ng pananampalataya na ito ay ang pundasyon ng paniniwala sa isang Muslim at itinuturing na mahalaga para sa kaligtasan. Sila ang batayan ng relasyon ng isang Muslim sa Diyos at espiritual na paglalakbay. Sharia law or batas Sharia. Ang batas ng Sharia ay isang relihiyosong batas na naglalatag ng mga prinsipyong namamahala para sa spiritual, mental at pisikal na pag-uugali na dapat sundin ng mga Muslim. Kinakategorya nito ang lahat ng mga gawa ng tao sa 5 nagtatanging kategorya: obligado, inirekomenda, pinahintulutan, pinanghinaan ng loob at pinagbabawal. Sharia ang pangunahing relihiyosong konsepto ng Islam. Ibig sabihin, ang batas nito, ang relihiyosong batas ng Islam ay nakikita bilang pagpapahayag ng utos ng Diyos para sa mga Muslim at pagsasabuhay ay bumubuo ng isang sistema ng mga tungkulin na nakataga sa lahat ng mga Muslim sa bisa ng kanilang paniniwala sa relihiyon. Ang batas at ipinagbabawal o labag sa batas. Ang relihiyosong terminong ito ay itong terminong haram batay sa Quran ay inilapat sa mga aksyon tulad ng pagmumura, pagkikiapid, pagpatay at hindi paggalang sa mga magulang, mga patakaran tulad ng riba, pagpatubo or interes, ilang pagkain at inumin tulad ng baboy at alkohol. Al-halal, ang matuwid, yaong pinahintulutan na may kinalaman sa kung saan walang paghigpit na umiiral. Ang mga paggawa nito ay
pahintulutan ng tagapagbigay kautusan si Allah. Al-Haram ang pinagbabawal o labag sa batas. Yaong ganap ng pinagbabawal ng tagapagbigay kautusan, sinumang makipagbahagi dito ay nananagot na makaranas ng kaparusahan ng Allah sa kabilang buhay, gayon din ang legal na kaparusahan sa mundong ito. Al-Makruh or ang tinasuklaman. Yaong hindi sinang-ayunan ng tagapagbigay ng batas ngunit hindi masyadong mahigpit, ang makruh ay mas mababa sa antas kaysa sa haram, at ang parusa na para sa mga gawaing makruh ay mas mababa kaysa sa mga gawaing haram, maliban kung ginawa ng labis at paraan umakay sa isang individual patungo sa kung ano ang haram. Jihad, ang isang masalimuot at multifaceted na konsepto sa Islam na kadalasang hindi maunawaan na tumutukoy lamang sa digmaan. Gayunpaman, ang literal na kahulugan ng jihad ay pakikibaka o pagsisikap na sumasaklaw sa iba't ibang anyo ng spiritual, moral at pisikal na pakikibaka sa Quran at tradisyon ng Islam. Mayroong iba't ibang uri ng jihad, kabilang ng jihad ng puso, spiritual na pakikibaka laban sa sariling mga hangarin at kahinaan. Jihad ng dila, pandiwang pakikibaka upang itaguyod ang mabuti at maiwasan ang masama. Jihad ng kamay, pisikal na pagkilos upang tulungan ang iba at itaguyod ang katarungan. Jihad ng espada, desperada o nakasakit ng aksyong militar upang protektahan ng Islam at mga Muslim. Women in Islam, ang mga kababaihan sa Islam ay kinikilala ng Islam bilang isang ganap at mapantay na kaparihan ng lalaki sa paglaki ng sangkatawan. Kinikilala at binibigyang diin ng Islam ang kahalagahan ng papel ng babae sa kanyang pamilya at lipunan bilang isang ina. Women dress in Islam, mga babae sa Islam na halagang tandaan na ang tamang pananamit ay nakakahalaga para sa babaeng Islam. Ang isang babaeng nasahang magdamit ng maayos upang hindi magkaroon ng galit ng Allah. Ang pananamit ng maayos ay gumagawa ng isang babae na marangal sa kanyang kapakanan. Sa kabaliktaran, ang hindi tamang pananamit ay ang pag-alis sa isang babae ng kanyang kahinhinan na isang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Ang ilang mga babaeng Muslim ay nagtatakip din ng kanilang muka sa makatawid si Allah ay ang nagbigay ng mga tao ng damit na maaari nilang pisan. Traditional Muslim, sa moderno ng paggamit ng hijab ay karaniwang tumutukoy sa iba't ibang mga pananakip sa ulo na karaniwang sinusuot ng maraming mga babaeng Muslim. Ang hijab, isang mahirelyosong headscarf, ay sinusuot ng mga babaeng Muslim upang takpan ang kanilang buhok at leeg. Ito ay isang pagpapahayag na kanilang pananampalataya at personal na relasyon sa Diyos, at ito ay sumasagisag sa kahinhinan at pagkapribado sa Islam. Good morning, ma'am, and good morning, leaders. My report is the 5 pillars of Islam. The profession of faith designed not only for public information but also sincerity of mind. Is a part of worshipper praise is essential to practice Islam. Muhammad is a few 1/3 of Quran. Prayer or salat. Prayer is essential duty every Muslim and the second pillar of Islam. It is performed 5 times a day. This time is drawn noon, mid-afternoon, sunset, and evening. Before the prayer, this is ritual and purification. Typically, this means washing hands, mouth, nose, face, ears, forearms, head, and feet 3 times with the right hand. If there is no water is available, sun may be substituted prayer. Itself consists of 3-4 cycles of rituals, bowing, and prostration along the recitation of parts of the Quran and other prayer of Arabic. All end with the praise, may be peace, blessing be upon you. Muslim can perform prayer just about anywhere, but the most favored place is mosque. A career museum calls the faithful to prayer at hand. The only day in a week is Friday, the religious worshipper in mosque led by the imam.
Prayers, wherever they take place, must be performed to the direction of Mecca. This direction is indicated by the Qibla, a word meaning direction of prayer indicated by mosque of wall, referred to as the Qibla wall, marked by a niche called the mihrab. Almsgiving or zakat, the third pillar of Islam, is a call to charity. There are two categories. Compulsory almsgiving resembles a tax for all Muslims. Payable by other community or state. Calculated income usually equates to 2.5% of a person. Annually accumulated wealth. This system ensures the poor will be less, partly provided for encourages sentiment sharing among the various social classes. Almsgiving also has spiritual value, way of atoning one's sins and ensuring salvation. In the afterlife, voluntary almsgivings or sadaqah should be performed thus spontaneously with a discretion and sincerity. Fasting or Sawm is a ritual during the month of Ramadan, the ninth month of Islamic calendar. Must required are abstain from eating, drinking, and sexual activities between sunrise and sundown. Pilgrimage to Mecca. All Muslims who have the physical material means encouraged to visit month of Islamic last one in their lifetimes. The pilgrimage occurs during the 12th month of Islamic calendar. Modern transportation allows millions of Muslims to make pilgrimage, symbolizing the equality of Muslims before God. And the explanation of the 5 pillars of Islam, the Shahada, profession of faith. This is the first pillar of Islam, that all Muslims bear witness to the oneness of God and Muhammad is the messenger of God. The simple yet profound statement expression and Muslim complete acceptance of a total commitment of Islam. Differences and practice. Some Sunnis perform salah with the hands clasped, while Shia offers salah with their hands at their sides. Muslims believe that Muhammad practiced tough and disseminated the salah in the whole community of Muslims and made it part of their life. The almsgiving or Christian is thanksgiving. In Islam, we have 2 forms of thanksgiving. The first is called hamd and second is termed shukr. Hamd is the thanks someone for something because they give you or something out of their generosity. Fasting or Sawm. The angel Gabriel appeared to Prophet Muhammad. That revelation is believed to have occurred during Ramadan. Muslims fast during the month as a way to commemorate the revelation of the Quran. Hajj in Islam. According to Islamic tradition, the Hajj dates from thousands of years earlier, from when Abraham, upon God's command, built the Kaaba, the house of God. Those cubic building is considered the most holy site in Islam, and the rituals of the Hajj include walking repeatedly around it. Makkah al-Kaaba. The Kaaba, sometimes referred to as Al-Kaaba al-Musharrafah, is a stone building at the center of Islam's most important mosque and holiest site. The Masjid al-Haram in Mecca, Saudi Arabia, it is considered by Muslims to be the Bait Allah and is the Qibla for Muslims around the world. Thank you. That's all.